Hello, welcome to 5th generation hobby shop, and I have here the Crossman SR357. So, pangalawang video testing ko na to ng SR357. This is the unit of Sir Glenn Santos of Pampanga. Sir, welcome to 5th generation hobby shop. This is your unit. This is the SR357 revolver. Okay, so ayan po yung kanyang packaging. Naka-sealed pa po siya. So, hindi pa natin siya nabubuksan. So, ngayon, bubuksan natin siya dahil iti-test natin. I-chronograph test natin kung ilang EPS. Okay, this is the SR357 by Crossman. Full metal. Silver, 6 inches barrel, single and double action revolver. So, naka-sealed pa po yan, sir. Ayan. Naka-sealed pa po siya. Wala pa po siyang lamat ng opening. Ayan, Sir Glenn, your SR257 revolver. So, ngayon bubuksan na natin siya, sir, para ma-test natin. So, yun nga lang. Okay, yun, sir. It comes with 5 pieces na CO2 powered ESG brand na CO2, kasama na siya sa unit, and also comes with 500 shots 4.5 mm steel BBs. Okay, steel BBs yan, nabidikit yung magnet. Yan, steel BBs 4.5 mm. Okay, now bubuksan na natin, sir. Okay, ayos muna natin yung camera. Okay. Sisirain ko na, Sir Glenn, yung packaging. Okay. Ayan, nabuksan ko na. Okay. Ayan, medyo matigas lang pag una. Ayan. Okay, so pag bubuksan nyo, sir, yan, pag bubuksan nyo, yan, may makikita kayong open, then yung S, backward, safe, then forward, push forward, yun yung open. Okay, push forward, then tulak nyo lang yung cylinder in rotary, and this is the shell. Comes with 6 na pirasong shell for steel BBs. Ayan. Okay, single and double action revolver. Okay, single action and double action with manual safety. Ayan. Okay. Ayan. This is the SR357 by Crossman. So, wala siyang thread. Ayan. Wala siyang thread. Okay. Red dot. The red dot on front side. And adjustable yung sight niya sa rear. Yung windage and elevation. This is the elevation. Ito yung elevation, up and down yan. Ayan, up and down, and left and right naman itong sa kabila. So, adjustable po yan. Okay, full metal, SR357. Okay, ngayon lalagyan natin siya ng BBs para ma-chronograph natin. So, dito po nilalagay yung steel BBs. Dito sa harapan. Yan. Diyan po nilalagay yung steel. Sa may rubber.
Oops. Okay, 6 shots. Ngayon, maglalagay tayo ng CO2. Okay, lalagyan natin siya ng CO2. Okay, so inayos ko lang yung ating camera para maganda yung anggulo. Okay, maganda yung angle ng camera natin. Okay, sir, balik tayo. Sir Glenn Santos of Pampanga, sir. Okay, so lalagyan natin siya ngayon ng CO2. Okay, so bago natin lagyan ng CO2, meron pala siyang free na silicone oil. Okay, so nagbibigay po kami ng free silicone oil, especially sa mga air gun. Ayan, so papatakan natin yung bulb. Okay, una nating papatakan dito. Pwedeng patakan. So, dun sa isa kong video, hindi ko nabanggit na patakan to. Kay Sir, ano ba yung isa kanina? Yung kaninang video kong isa, yung sa may Lucena, kay Sir, kalimutan yung pangalan eh. So, patakan nyo din dito, sir, na part na yan, and then, dikak natin. So, pag didikak, ganito. And then, dito, na part na to, yung may kulay green na yan, yung may kulay green na yan, patakan nyo po yan, sir. Yan, patakan nyo siya ng CO2, ng silicone. Mas maganda, lubricated kasi yung part na yan. And then, bago nyo ilagay yung CO2, kailangan patakan nyo siya ng silicone oil. Luwagan lang natin yung lock. And then, medyo higpitan ko lang siya, sir, ng konti. And hindi pa siya mahigpit na mahigpit. Wala pa yan butas kasi hindi ko siya tinodong higpit. Ngayon, higpitan ko na siya. Pipigilan ko yung CO2 ng thumb ko. Yan. Pipigilan ko siya para hindi siya umikot. And then, now, kailangan mabilis kang pumihit dito, sir. Yan. So, kailangan mabilis. Saktong higpit lang din para hindi mag-expand yung bulb. Saktong higpit lang. And then, lagyan mo dito. So, kung mapapansin mo naman na parang marami pang silicone oil, wag mo na siyang lagyan. Kung mapapansin mo lang, sir, na tuyo, walang oil, lagyan nyo, sir. Okay? So, ayan. So, meron na siyang lamang CO2. So, check lang natin. Wala naman tong shell. Check lang natin kung nabutas ba. Yun. So, nabutas siya. Ngayon, ilagay naman natin yung mga bala niya o yung BBs. So, ito yung BBs, 4.5mm diameter. Hindi pwede dito yung airsoft kasi mas malaki po yung airsoft. Sa airsoft, plastic BBs po siya, 6mm. Yung sa airgun natin ay steel BBs na 4.5, mas maliit. Pero mas mabigat dahil ang grams nito ay 0.33 grams. Sa airsoft, 0.20. Pero meron ding plastic BBs na mas mabigat. Okay, so ngayon, chronograph test natin. On ko lang yung chronograph. Okay, nakaset naman siya sa 4.5mm and diameter and 0.33 grams yung weight ng ating steel BBs. Okay, Sir Glenn Santos of Pampanga, sir. Check natin yung feet per second or yung FPS niya. So, this is the single action. Single action. Check natin. Okay, wait. Titingnan ko. I-connect ko muna siya sa aking cellphone para makita natin mamaya yung data. Yung data ng chronograph test natin. Okay? So, clear ko lang to. Okay? Ayan, so, naka-clear yung history ng kanyang, so, ang kanyang diameter is 4.5mm and yung mass or yung weight ng kanyang BBs ay steel BBs 0.33 grams. Okay? So, ngayon, titingnan natin kung ilang EPS. Okay? Sir Glenn Santos of Pampanga. Okay?
So, first test, firing 641. 641.2. Okay, 641.2. Okay. Second test, 594.0. 594.0. Third test, single action, 612.3. Lumakas ha. Double action, 1,144. Oh, joke ba yun? Parang nag-error lang, no? 1,144. So, ulitin natin. Double action, 433. 493. Wala na. 509. Wala na eh. Ano na lang yon, yung CO2 yung nababasa niya. So, ang first test natin, ito yung data niya. First test natin is 641.2 EPS, 641. So, yung kaninang na-test ko, nasa 714 nata yun. Yung kay Sir Joel ng Lucena. Siguro error lang yun. Na-error lang yung ano nun, yung chrono test. Okay, so ang chrono test niya ay 600. Nagre-range siya ng 600. 500 to 600 EPS. So, talagang totoo yung nandyan. 400 EPS nga lang nakalagay dyan sa box niya. Okay, so, check natin ulit nga para doon naka 5 shots na tayo. So, titingnan natin ulit, no? Kasi nakalagay sa box niya 450 EPS. So, minsan kasi nag-i-error tong chronograph ko eh. So, ngayon, maglo-load tayo ulit ng 6 shots. Do bababa to ng konti kasi nakapagpaputok na tayo ng ilang shots. So, alam naman natin na ang CO2, habang padami yung putok mo, bumababa din yung APS niya or pahina din siya ng pahina. Okay, so ayan, Sir Glenn. So ngayon, kasi parang nag-error yung kaninang chronograph ko. Pero yung first test niya, nasa 641. 641. So, hindi rin siya nagkakalayo dun sa isa kong test na kay Sir Joel. Okay, so ito naman po, sir, naka-sealed po ito lahat. So, ngayon, chronograph natin ulit. Chronograph test. Okay. Ayos lang natin yung ating chrono. Okay, so second chronograph test. This is the single action. Okay, firing 524. Malakas talaga siya, no? 524. Okay, single action ulit. 560. Double action 468. 473. Mas malakas ang single action. Yan. 526. So, mas malakas, sir, pag single action. Pag naka-single action. 512. So, nag-range yung single action ng 500 plus. And yung double action naman is 400 plus. So, tingnan natin yung data. So, ayan siya. Yung huli nating test, 500, ayan, 524, 560, 468, 473, 526, 512. Okay, Sir Joel, malakas talaga yung unit. Okay, proceed tayo sa shoot test. Hello, Sir Glenn Santos of Pampanga. This is your SR357 airgun revolver by Crossman, 6 inches barrel, single and double action. Testing. Firing.
Wala nang bala. Okay, hindi ko tinamaan yung isa. Okay, Sir Glenn Santos of Pampanga, sir. Okay ng unit. Again, this is the SR357 airgun revolver using 4.5mm steel BBs, 6 inches barrel, single and double action. Okay. Kung may question kayo, sir, regarding sa inyong unit, so ready na yung unit nyo, ready to ship na. So, may question kayo, message lang sa aming page or sa Viber. Okay? Ayan. 5th generation Hobby Shop. Thank you, sir, for choosing 5th generation Hobby Shop. This is your unit, the SR357 airgun revolver. Thank you, sir, and have a nice day.